Naranasan mo na bang manirahan sa isang bahay na may kaluluwang hindi matahimik? O sa ngayon ay nakatira ka sa ganong klase ng bahay? Marahil ay sadyang may mga kaluluwa na may nais na mensaheng iparating sa atin. Ngunit kung ano man ang mensahe nila o pakay, kung bakit sila nagpaparamdam, ay hindi natin maitatanggi na ang presensya nila ay nagbibigay sa atin ng takot at pangamba sa sarili nating pamamahay. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo, Papa Dudut. Sana ay palagi kayong maayos sa inyong pang-araw-araw na kalusugan at pati na rin ang inyong pamilya. Itago mo na lamang ako sa pangalang Dario. Sa ngayon ay magkatulong kaming nagnenegosyo ng aking asawa. Nagsusupply kami ng bigas sa iba't ibang lugar at masasabi ko na okay naman ang buhay namin kasama ang 3 naming anak. Galing kasi ako sa pamilya na marunong talaga sa business. Kaya yun na rin ang kinabubuhay namin ng asawa ko sa ngayon. Lumaki ako sa lola ko kasama ang isa ko pang kapatid. Ako pala ang bunso sa 5 magkakapatid. Masyado kasing busy dati ang parents ko sa business nila. Kaya halos hindi na nila kami nababantayan at naaalagaan. Naintindihan ko na ginagawa nila yon para mabigyan kami ng maayos at komportableng buhay. Isa pa ay mas gusto ko na kasama ko ang lola ko kasi spoiled ako sa kanya. Ako kasi ang paborito niyang apo. Malapit ako sa kanya, lahat ng hingin ko sa kanya noong bata pa lamang ako ay ibinibigay niya sa akin. Siguro dahil sa ako ang nag-iisang kamukha ni Lolo. Kaya ganon ang trato ni Lola sa akin. Hindi ko na naabutan si Lolo na buhay pero nakikita ko siya sa mga lumang pictures. At masasabi ko na hawig nga kaming dalawa, Papa Dudut. Nang nagtatrabaho na ako ay doon na nagsimulang humina ang katawan ng aking lola. Meron na pala akong girlfriend ng time na yon na asawa ko na sa ngayon. Si Clarissa. Labas-pasok si Lola sa ospital at bilang ganti sa lahat ng kabutihan niya sa akin, ay ako ang hands-on sa pag-aalaga sa kanya. Nararamdaman ko ng time na yon na malapit nang kunin si Lola sa amin kaya inihanda ko na ang sarili ko. Pero kahit na anong handa mo pala, ay iba pa rin kapag nawala na talaga sa'yo ang isang tao na mahal mo. Tuluyan nang bumigay ang katawan ni Lola, Papa Dudut. Binawihan siya ng buhay sa kanyang bahay. Ang masakit pa ay wala ko noon sa bahay dahil nasa trabaho ako nang mawala siya. Talagang grabing sakit ang naramdaman ko noon. Araw-araw akong umiiyak at parang ayoko nang umalis sa tabi ng kabaong niya. Hindi ko matanggap na hindi ko na siya makakausap pa. Hindi ko na maririnig ang tawa niya at ang mga kwento niyang paulit-ulit. Parang hindi ko kayang masanay na wala si Lola sa tabi ko. Siya kasi ang takbuhan ko kapag meron akong problema at pinagdadaanan. Siya ang nagbibigay sa akin ng advice. Siya ang nakakaintindi ng sobra sa ugali ko kasi nakasama niya ako mula sa aking pagkabata. Mahirap pang tanggapin ay tinanggap ko na lamang na wala na talaga ang lola ko. Inisip ko na lamang na nasa kaharian na siya ng Diyos. At doon ay maayos na ang lagay niya. Wala na siyang sakit at hirap na mararamdaman. After ng ilang months ng pagkamatay ni Lola ay binasa na sa amin ang last will and testament niya. Naging fair siya sa paghahati ng pera at ari-arian niya. Hindi na rin nagulat ang lahat ng sa akin ipinamana ni Lola ang ancestral house sa probinsya kung saan siya lumaki. Matagal nang walang nakatira sa bahay na yon at pinababantayan na lamang sa isang caretaker. Sabi ng mga anak ni Lola ay deserve ko naman yon kasi ako ang nag-alaga noon kay Lola noong mahina na ito.
Ako ang hindi makapaniwala na sa akin yon ibibigay at ipagkakatiwala ni Lola. Alam ko na sa bahay na yon siya isinilang at lumaki. Kaya alam ko na sobrang importante ng bahay na yon sa kanya. Kahit nga ang ibang mga anak niya ay sinabihang ibenta na lamang ang bahay na yon ay hindi niya ibinenta. Kaya nangako ako kay Lola na hindi ko ibebenta ang ipinamana niyang ancestral house. At mas lalo ko pa yung pagagandahin. Inisip ko na magandang ideya na sa bahay na yon na ako manirahan for good tapos ay magbi-business ako. Tamang-tama kasi nagbabalak na kaming magpakasal noon ni Clarissa. Personal kong binisita ang bahay, tinignan ko ang mga dapat ayusin noon. Ang sabi sa akin ng caretaker ay matibay ang bahay na yon dahil kahit na ilang lindol at bagyo na ang dumaan ay hindi yon natitinag. Bali 2 floors ang bahay. May 4 na kwarto sa itaas at 2 sa ibaba. Malaki yon. Kung hindi ako nagkakamali ay napakaraming taon nang nakakalipas. Simula nang itayo ang bahay na yon, Papa Dudut. Maayos naman ang pag-aalaga ng caretaker sa bahay dahil nang pumunta ako doon nang biglaan ay naabutan kong malinis at maayos ang bahay. Wala raw problema ang bahay. Nagsuggest ang caretaker na ipa-landscape ko na lamang yung bakuran para gumanda yon at mas lumitaw ang ganda ng bahay. Kinontrata ko ang mga kaibigan kong arkitekto at engineer para tingnan ang bahay at kahit sila ay walang makitang mali sa bahay na naman ako. Ipacheck ko na lang daw ang wirings kasi baka merong problema para daw sure na hindi magkaroon ng aksidente kagaya ng sunog. Ginawa ko yon at pinabago ko ang linya ng kuryente sa buong bahay para hindi na ako mag-overthink. Luma na rin kasi yung mga linya ng kuryente roon. At kailangan ng ayusin at palitan. Bumili na rin ako ng paunti-unti ng mga kulang na gamit doon para kapag naisipan kong tumira doon ay wala ng problema. Hindi ko rin pinaalis yung caretaker kasi mahusay siyang magtrabaho. Buti at matagal na akong nag-ipon kaya hindi naging problema sa akin ang budget. Sinimulan ko na rin ang pagninegosyo ng bigas sa lugar na yon at kumuha ako ng mga taong alam kong mapagkakatiwalaan ko. Hindi ko kasi kayang ilagay ang 100% ng atensyon ko sa business dahil meron pa akong trabaho ng panahon na yon, Papa Dudut. Dumating na kami ni Clarissa sa point na gusto na talaga naming magpakasal. Nasabi ko na rin sa kanya ang plano ko na doon kami titira sa ancestral house ni Lola pagkatapos ng wedding. Pumayag naman siya at gusto niya na tulungan ako sa negosyo ko roon. Nakakatuwa na nakasuporta si Clarissa sa akin sa lahat ng ginagawa ko. Basta alam niya na merong maganda yung pupuntahan. Nalungkot nga lang ako nang ikasal kami ni Clarissa kasi wala roon si Lola. Botong-boto pa naman si Lola kay Clarissa para sa akin at palagi niyang sinasabi noong buhay pa siya na gusto pa niyang maabutan ang magiging apo niya sa akin. Aalagaan niya raw ang mga ito, kagaya ng ginawa niya sa akin noong bata pa lamang ako. Kagaya ng plano namin ay nagpunta na kami sa probinsya ni Clarissa after naming isettle lahat ng dapat naming ayusin. Alam namin na yun na ang start ng bago naming buhay na mas simple. Pero naniniwala kami na sa lugar na yon kami bubuo ng sarili naming pamilya. Nang makita ni Clarissa ang ancestral house, sa unang pagkakataon ay hindi niya maiwasang humanga sa design noon. Pakiramdam daw niya ay bumalik siya noong sinaunang panahon. Kung wala lang daw doong mga appliances, ay iisipin niya talaga na nasa panahon siya ng mga Kastila. Hindi ba masyadong malaki itong bahay para sa ating dalawa? Tanong ni Clarissa. Kasama naman natin si Ate Rosa, yung caretaker. Siya na ang magiging kasambahay natin. Saka for sure, kapag nagkaroon na tayo ng maraming anak ay sisikip na ang bahay na ito. Ang wika ko. Ikaw pag-aanak agad ang iniisip mo. Mag-focus muna tayo sa business. Kakaumpisa pa lang natin ang sabi pa ni Clarissa. Mas okay nga na simulan na kagad natin ang maagang paggawa ng anak. Para makarami tayo. Biro ko.
Binigyan ko si Clarissa ng kalayaan na pagandahin ang bahay namin. Hinayaan ko siya na pumili ng kurtina at ng mga kung ano-anong pang-display sa bahay. Hindi naman nawala ang pagiging classic ng bahay pero may touch na yon ng modernong panahon. Sa mga unang araw namin ni Clarissa sa pagtira sa bahay na namana ko kay Lola ay naging magaan naman ang lahat. Napabless at housewarming na rin kami. Pumunta roon ang family namin kaya napuno ng tao ang buong bahay. Maganda rin ang maraming kwarto roon kaya nagkasya kaming lahat kahit na sobrang dami namin papadudot. Magaan ang dating ng bahay sa amin. Naging maganda rin ang takbo ng business namin dahil mas natutukan na namin yon ni Clarissa. Nasabi ko pa nga na swerte ang bahay na yon sa amin pero ang sabi ni Clarissa ay hindi siya naniniwala sa swerte. Sadyang masipag lang daw kaming dalawa. Kaya naging okay na kaagad ang takbo ng business namin. Yung bahay naman ay name-maintain namin sa tulong na rin ni Ate Rosa. Kahit mag-isa siya ay nakapagtataka na nagagawa niya na alagaan ang bahay na yon. Ang sabi niya ay matagal na niyang ginagawa kaya sanay na siya. Kahit nga raw yung babaeng nakatira roon ay sanay na sa presensya niya sa bahay kaya hindi na siya ginagambala. Babaeng nakatira? Sino? Ang nagtataka kong tanong kay Ate Rosa. Oo, merong multo na babae na nakatira rito sa bahay na ito. Nung una palagi niya akong ginagambala pero siguro nakita niya na wala akong masamang pakay sa bahay at inaayos at nililinis ko pa ito. Kaya tumigil na siya sa pagpaparamdam sa akin. Isang beses ko lang naman siyang nakita kaya alam kong babae siya. Tugon ni Ate Rosa. Wala namang nabanggit na ganyan si Lola dati ate. Turan ko. Medyo duda ako sa sinabi niya. Baka hindi niya sinabi kasi ayaw niyang matakot ka. Pero mas maganda na alam mo na ang lahat tungkol sa bahay na ito. Kasi sa'yo na to, Dario. Siguro malalaman mo na nagsasabi ako ng totoo kapag matagal ka nang nandito, ang sabi pa ni Ate Rosa. Hindi pa rin ako nakumbinse ni Ate Rosa na maniwala sa kanya na ang buo pero may parte ng utak ko na nagsasabi na baka nga totoo ang sinasabi niya. Kumbaga'y hati ang paniniwala ko sa bagay na yon. Wala naman sigurong rason para magsinungaling sa akin si Ate Rosa. Pero dahil sa mahigit 1 month na kami sa bahay na yon, na walang nararamdaman na kakaiba, ay naisip ko na safe naman kami. Saka napabless namin ang bahay bago kami tuluyang manirahan doon ni Clarissa. Naniniwala ako na kapag pinabless mo ang isang bahay o lugar, ay nawawala roon ang kaluluwang mga naninirahan doon o masamang elemento na nakatira. Nakapag-decide din ako na huwag nang ikwento kay Clarissa ang tungkol sa sinabi sa akin ni Ate Rosa. Lalo na at alam kong matatakotin ang aking asawa. Baka kasi matakot siya at ayain pa niya ako na umalis sa bahay na yon. Hindi ko pwedeng iwanan ang bahay na yon dahil simula nang tumira kami roon at magtayo ng business ay sinabi ko sa sarili ko na doon ako tatanda sa bahay na yon na kami bubuo ng isang masayang pamilya. Lumipas pa ang ilang buwan na okay pa kami at walang kahit na anong kakaibang pangyayari. Nawala na rin sa isipan ko yung kwento ni Ate Rosa na multo ng babae na nakatira sa bahay dahil naging busy na ako sa negosyo. Buntis na kasi noon si Clarissa sa first baby namin at ayoko napapagod siya at nai-stress kaya ako na muna ang humahawak ng business namin. Kaya ko naman pero syempre iba pa rin kung katulong ko si Clarissa. Nangako naman sa akin si Clarissa na once manganak na siya at kaya na niya, ay tutulungan na niya ulit ako. Ang sabi ko naman kahit na hindi na at mag-focus na lamang siya sa anak namin. Habang ipinagbubuntis ni Clarissa ang first baby namin ay doon na nagsimulang magparamdam sa amin yung babae. Kay Clarissa siya unang nagpakita, Papa Dudut. Madalas ay maghapon akong wala sa bahay dahil sa business namin. Gabi na ako palaging nakakauwi pero sinisigurado ko na nakakaabot ako sa hapunan.
Magkakasabay kaming kumakain noon ni na Ate Rose at Clarissa nang may biglang sinabi ang asawa ko. Ate, may babae nakapasok kanina dito sa loob ng bahay natin. Ang sabi ni Clarissa. Ha? Sinong babae? Kailan? Tanong ni Ate Rosa. Kanina nung nasa palengke ka. Hindi ko alam kung sino kasi kanina ko lang siya nakita. Papunta kasi ako sa kusina tapos may kumakatok sa back door. Hindi ko muna binuksan at sumilip muna ako sa bintana sa gilid. May nakita akong babae na naglalakad ng mabilis. Nakasuot siya ng brown na dress. Hanggang tuhod yung haba ng damit niya. Umikot siya sa may harapan tapos hinabol ko siya pero hindi ko na siya nakita. Para siyang naglaho na parang bula, sagot pa ni Clarissa. Nagkatinginan kami ni Ate Rosa. Kahit na hindi siya nagsasalita ay parang alam kong sinasabi niya na yung tinutukoy niyang babae ang nakita ni Clarissa. Naku, may mga tao talagang walang magawa sa buhay. Siguro yung mangunguha yun ng malunggay sa likod ng bahay. Alam mo naman dito sa probinsya, kapag may nakitang nakatanim na kung ano, ay hindi na nagpapaalam pa, ang sabi ni Ate Rosa. Nagtaka ako kung bakit hindi sinabi ni Ate Rosa na baka multo yung nakita ni Clarissa. Kaya nang nasa kwarto na si Clarissa at naghuhugas ng pinagkainan namin si Ate Rosa sa kusina, ay nilapitan ko siya para tanungin kung bakit hindi niya sinabi kay Clarissa ang totoo. Ang sabi ni Ate Rosa ay ayaw niyang matakot si Clarissa dahil buntis ito. Hindi raw maganda sa buntis ang magkaroon ng negatibong emosyon at makakaapekto yon sa baby na dinadala nito. Naintindihan ko ang point ni Ate Rosa at na-realize ko na tama siya. Hindi nga siguro makakabuti kay Clarissa kung malalaman niya na merong multo sa bahay kung saan kami nakatira. Madalas pa naman na walang kasama si Clarissa sa bahay. Mas mabuti pa na wala siyang alam. Ang kinakatakot ko lang ay baka maulit yung pagpapakita sa kanya ng babae at siya na mismo ang makadiscover na merong multo sa bahay. Ipinagdasal ko na lamang na sana'y hindi nagambalain pa ng babaeng yon ang asawa ko. Ayon naman kay Ate Rosa, sa tagal na niyang caretaker sa bahay na yon ay wala siyang na-experience na nananakit yung babae doon. Talagang nagpaparamdam lang daw at walang ginagawang hindi maganda. Kahit papaano'y nakampante na ako ng kaunti sa sinabing yon ni Ate Rosa Papadudut. Yun nga lang ay hindi noon naalis ang pagiging paranoid ko. Lalo na kapag wala ako sa tabi ng asawa ko. Hindi naman pwedeng hindi ko asikasuhin ang negosyo namin. At sa bahay na lamang ako. Mas lalo ko pa ngang kailangang maging masipag kasi manganganak si Clarissa at magkakaroon na kami ng anak. Kaya kapag wala ako sa bahay ay maya't maya ang pagtawag ko kay Clarissa para makasigurado ako na okay lamang siya. Pakiramdam ko kasi anumang oras ay merong mangyayaring hindi maganda. Simula noong malamang ko na nagpapakita na kay Clarissa yung multo ng babae. Nagtaka na tuloy si Clarissa sa ginagawa ko na yon, Papadudut. Alam mo, napapansin ko na kapag wala ka rito sa bahay ay oras-oras kang tumatawag sa akin. Bakit? Tanong ni Clarissa sa akin habang nakahiga kami sa kama ng gabing yon. Siyempre nag-aalala ako sa iyo at sa baby natin. Gusto ko makasigurado na palagi kayong okay, lalo na kapag wala rito si Ate Rosa. Sagot ko sa kanya. Kaya ko kahit wala rito si Ate Rosa. Saka kung sakali na may mangyari na hindi okay, ay tatawagan kita kaagad. Isa pa, matagal pa ako bago manganak. 5 months pa lang tong tiyan ko, hindi ba? Ang sabi ni Clarissa. Kahit na, hayaan mo na lang ako. Saka normal lang naman siguro sa magiging first daddy ang ganitong mag-alala, hindi ba? Wika ko. Oo na, pero seriously, sobra kong na-appreciate ang pagiging maalalahanin mo sa amin ng baby natin.
Dario, kahit na hindi kita kasama 24/7, pakiramdam ko ay nasa tabi lamang kita. Nakangiting sabi pa ni Clarissa. Ganun naman siguro lahat ng tatay at asawa, Papa Dudut. Gagawin natin ang lahat, masigurado lamang ang kaligtasan ng ating misis at mga anak. Kaya lang ang mahirap sa sitwasyon ko ng time na yon ay hindi ko alam kung paano ko poprotektahan ang mag-ina ko laban sa multo na nasa bahay. Umaasa na lamang din ako sa sinabi ni Ate Rosa na hindi naman nananakit yung babae na yon. Nang gabing yon, wala akong kalam-alam na maging ako ay pagpapakitaan na rin ng babaeng yon. Nauna nang matulog si Clarissa sa akin habang ako ay may binabasang aklat. Simula nung mabuntis siya ay palagi na siyang nauunang matulog sa akin. Ang tanging ilaw na nakabukas sa kwarto namin ay yung lampshade na nasa side ko. Sapat ng liwanag noon para makita ko ang aking binabasa. Ang pagbabasa ng horror novel talaga ang pampaantok na libangan ko. Mahilig pala ako sa horror movies and books, Papa Dudut. Kaya tambay din pala ako sa channel mo ngayon. Kahit may ginagawa ako ay nakikinig ako sa channel mo. Balik na tayo sa pagkakwento ko. Medyo inaantok na ako at sunod-sunod na ang hikab ko. Pero hindi ko mabitawan ang binabasa kong libro. Kasi nasa exciting part na ako. Ayokong mabitin kaya sinabi ko sa sarili ko na isang chapter na lamang at tutulog na ako. Malapit ko nang matapos yung chapter nang makarinig ako ng parang naglalakad sa itaas. Parang nanggagaling sa kisame pero hindi ako sigurado. Nasa kwarto sa ibaba pala kami natutulog ni Clarissa. Lumipat kami roon mula sa second floor para hindi mahirapan si Clarissa sa pag-akyat at pagbaba sa kwarto dahil sa kondisyon niya. Napakalakas ng tunog ng naglalakad na parabang tumalon ang taong yon. Ang katapat pala ng kwarto namin ay yung master's bedroom. Doon natutulog ang parents ng lola ko noong nabubuhay pa. Ayon kay Ate Rosa, simula nang mamatay ang dalawa ay hindi na pinagamit kahit kanino ang master's bedroom. Hindi rin ginalawang kahit na anong gamit doon. Bilang respeto sa mga magulang ng lola ko ay hindi ko pinakialamanan ng kwartong yon, Papa Dudut. Tumigil naman yung ingay sa itaas kaya hindi ko na binigyan ng pansin yon. Baka kasi si Ate Rosa lamang yon at may ginagawa siya sa kwartong yon. Ang hindi ko nga lang alam ay kung ano ang gagawin niya ng ganong oras doon. Medyo late na kasi at sa pagkakaalam ko ay palaging maagang matulog si Ate Rosa. Bumalik na ako sa pagbabasa para matapos ko na ang isang chapter. Wala pa sigurong 1 minuto ay narinig ko ulit yung ingay sa itaas. That time ay mas malakas na. Hindi na siya parang naglalakad, parang may sumusuntok ng malakas sa dingding. Medyo kinabahan ako. Tinignan ko si Clarissa at tulog na tulog pa rin siya. Kilala ko ang asawa ko, Papa Dudut. Mababaw siyang matulog kaya kaunting ingay sa paligid ay nagigising siya. Kaya nagtataka ako kung bakit hindi siya nagigising sa lakas ng ingay na naririnig ko. Para bang ako lang ang nakakarinig ng ingay na yon. Nilapag ko na muna ang buhok at tumayo. Kinuha ko ang baseball bat at sa may ilalim ng kama yon. Mas okay nang meron akong dalang ganon just in case na kailanganin kong ipagtanggol ang sarili ko. Dalawang bagay kasi ang nasa utak ko. Pwedeng si Ate Rosa ang gumagawa ng ingay o kaya ay may ibang taong nakapasok sa bahay. Tahimik akong lumabas ng kwarto at nagpunta sa second floor. Binuksan ko ang pinto ng master's bedroom at binuhay ko ang ilaw. Inihanda ko na ang sarili ko if ever na meron akong makikitang ibang tao doon. Kahit paano ay nakahinga ako ng maluwag nang wala naman akong nakitang tao o kakaiba sa kwarto. Chinek ko rin ang bawat sulok ng kwarto pero normal naman ang lahat. Maging ang bintana roon na kapis ay chinek ko at nakalak naman yon. Palabas na sana ako ng kwarto at papatayin ko na ang ilaw
nang may narinig akong tatlong magkakasunod at malalakas na katok mula sa bintana. Kagaya siya ng ingay na narinig ko noong nasa ibaba ako. Narealize ko na hindi naglalakad ang naririnig ko kundi pagkatok sa bintana. Naalarma agad ako, Papa Dudut. Lumapit ako ng kaunti sa bintana habang nakahanda na ang aking baseball bat. "Sino yan?" Malakas kong tanong pero wala akong nakuhang sagot. Naghihintay ako ng ilang minuto pero wala pa rin akong narinig na sagot at hindi na naulit pa yung pagkatok. Gusto ko sanang buksan yung bintana para makita kung merong ang tao sa labas ng bintana pero natakot na ako. Saka parang imposibleng magkaroon doon ng tao dahil nasa second floor ang kwartong yon. Unless gumagamit siya ng hagdanan o kaya ay si Spider-Man siya na kayang gumapang sa may dingding. Naghintay pa ako ng ilang sandali at nang hindi na naulit yung pagkatok sa bintana ay saka ako bumalik ng kwarto namin ni Clarissa sa ibaba. Nakita kong gising na si Clarissa. "Saan ka galing? May dala ka pang baseball bat?" Inaantok na tanong ni Clarissa. "Sa may kusina may pusa kasing nakapasok, tinaboy ko lang." Pagsisinungaling ko. Ayaw kasing matakot siya kapag sinabi ko ang totoo. "Pusa lang ang itataboy mo pero baseball bat ang dala mo? Gaano ba kalaki yung pusang yun?" Ang pabirong tanong pa ni Clarissa. "Eto kasi ang nakita ko kaagad eh. Pero hindi ko naman sinaktan yung pusa. Tinaboy ko lang hanggang sa makalabas na siya." Tugon ko. "Talagang hindi mo dapat saktan yung pusa o kahit na anong hayop. Baka kasi nagugutom lamang siya kaya pumasok. Baka naghahanap siya ng pagkain. Sana binigyan mo. May pagkain naman tayo sa ref o kaya ay kahit dilata." Ang sabi pa ni Clarissa. "Hindi ko na naisip eh. Hayaan mo at sa susunod na makita ko siya ay bibigyan ko siya ng pagkain. Pero sa ngayon ay matulog na tayo. Late na." Turan ko. Bumalik na kami sa pagkakahiga, Papa Dudut. At natulog na. Kinaumagahan ay kinuwento ko kay Ate Rosa ang mga nangyari. Nagtataka raw siya kung bakit nangyari yon. Kung yung babae raw yung kumakatok sa labas, ayun ang unang beses na nangyari ang ganon. Kadalasan daw kasi sa loob ng bahay nagpaparamdam ang babae. Pinaalam ko rin kay Ate Rosa na natatakot ako. Parang gusto ko nang kasing sabihin kay Clarissa ang tungkol sa babae na kasama namin sa bahay para aware siya. At sabi ni Ate Rosa ay nasa akin na raw ang desisyon na yon. Pero kung siya ang masusunod ay hindi na lamang niya sasabihin kay Clarissa. Araw-araw ay kinakabahan ako lalo na kapag sa gabi. Feeling ko ay palaging magpaparamdam ang babaeng yon. Kaya halos hindi na ako nagkaroon ng maayos na tulog. Ako tuloy ang nahihirapan kasi palagi akong walang energy sa umaga. Kasi nga ay kulang ako palagi sa tulog ng dahil sa pagiging paranoid. Ilang araw ang lumipas na walang nagparamdam na nangyari, kahit paano ay medyo nakahinga na ako. May isang beses na sinamahan ko si Clarissa para mag-monthly check-up. Noon lang din nakapagpa-ultrasound si Clarissa at nalaman namin ang gender ng first baby namin. Lalaki siya at sobra kaming naging masaya kasi lalaki talaga ang gusto naming maging unang anak. Habang pauwi na kami sa bahay at nagdadrive ako ay sinabi sa akin ni Clarissa na may kakaiba siyang nararamdaman sa bahay, lalo na kapag mag-isa siya. Nung isang araw daw ay meron siyang narinig na kumakatok sa front door pero nang buksan niya ay walang tao. Pakiramdam daw niya ay meron kaming kasama sa bahay na hindi namin nakikita. Tinanong ako ni Clarissa kung may ganon din ba akong nararamdaman at hindi agad ako nakasagot. Nang time na yon ay nagdadalawang isip na ako kung sasabihin ko ba sa kanya o hindi. Inulit ni Clarissa ang tanong niya at akala niya siguro ay hindi ko siya narinig. Naisip ko na mas okay kung alam na niya ang totoo para maging cautious siya sa susunod. May nasabi sa akin si Ate Rosa tungkol sa bahay natin. Sabi niya ay meron daw multo ng babae na naroon pero hindi naman nananakit. Nagpaparamdam lang kaya wala kang dapat na ikatakot. Pag-amin ko kay Clarissa. Ano? Multo? Bakit hindi mo kagad sinabi sa akin? Dama ko ang pagkabigla at takot sa boses ng asawa ko. Ang akala ko kasi hindi mo siya mararamdaman. Ayoko nga sabihin sa iyo kasi alam ko na matatakutin ka.
Saka inaalala ko rin na buntis ka. Pero nang malaman ko na nagpakita siya sa'yo ay naisip ko na sabihin na sa'yo kasi darating ang time na ikaw na mismo ang makakaalam. Mahinahon kong pagpapaliwanag. Na nakita? Anong nakita? Kailan ko siya nakita? Naguguluhang tanong pa ni Clarissa. Sinabi ko kay Clarissa na posible na yung babaeng nakita niya na kumakatok ay yung multo. Kaya nawala ito kaagad ay dahil sa hindi nga ito tao na kagaya namin. Pinaalalahanan ko siya na kung sakali na may makita o maramdaman siyang kakaiba ay huwag na lamang niyang pansinin. Ang hirap naman na hindi ko siya papansinin, Dario. Multo yun, saka paanong merong multo sa bahay natin? Pinabless na natin yun, hindi ba? Medyo nag-hysterical na sabi ni Clarissa. Medyo nagsisi ako kung bakit ko pa sinabi yon, Papa Dudut. Nakita ko kasi na talagang natakot si Clarissa. Yan nga rin ang pinagtataka ko kasi napabless na naman natin yung bahay. Pero bakit nandun pa rin siya? Pero kagaya nga ng sinabi ko, hindi siya nananakit. Wika ko. Bago kami umuwi sa bahay ay dumaan muna kami sa simbahan para magdasal. Bumili din kami ng grocery sa labas ng simbahan at pinabless na rin namin yon. Ibinigay ko yun kay Clarissa para meron siyang protection at ang anak na rin namin. Sinabi ko rin na ipagdasal na lamang namin palagi ang kaluluwa ng babae at baka sa ganung paraan ay matahimik na siya at makapunta na siya sa dapat niyang puntahan. Kung totoo kasi na matagal na siyang nasa bahay na yon at ayon kay Ate Rosa ay hindi naman nila ito kilala ay parang ako ang napapagod sa kanya. Hindi ba dapat sa ganung kaluluwa ay namamahinga na lamang? Akala ko noong ipinagdarasal namin siya ay matatahimik na siya. Simula kasi noon ay hindi na siya nagparamdam. Araw-araw kong tinatanong si Clarissa kung nagpaparamdam ba yung babae sa kanya at ang sabi niya ay hindi na. Mukhang naging effective daw yung pagdarasal namin at yung rosary na palagi niyang dala kahit nasa bahay siya. Hanggang sa manganak si Clarissa ay wala nang nangyaring kababalaghan sa bahay at talagang pinagpapasalamat ko yun sa Diyos, Papa Dudut. Naging tahimik na rin ang buhay namin sa bahay na yon. Ang nasa utak namin ng time na yon ay okay na ang lahat. Nawala na yung multo. Wala na kaming dapat na ikatakot. Hanggang sa mag-isang taon na ang anak namin ay hindi na ulit nagparamdam yung babae, Papa Dudut. Kaya hindi na rin namin siya napag-usapan ng matagal. Pero makalipas nga ang ilang taon ng pananahimik niya ay muli siyang nagbalik sa dahilan na hindi namin alam. 2 years old na ang anak namin noon ni Clarissa. Kahit paano ay meron na siyang kamalayan sa nangyayari sa paligid niya. Galing ako noong business namin at kakauwi ko lamang sa bahay nang salubungin ako ng anak namin. Palagi niya yung ginagawa at gusto niya na kakargahin ko siya at yayakapin. Talagang nakakawala ng pagod kapag sinasalubong ako ng anak ko. Sa pintuan pa lamang ay sumalubong na ang anak ko at kinarga ko siya. Ibababa ko na sana siya nang meron siyang itinuro sa labas ng pinto. Sinabi niya na merong girl sa labas. Akala ko ay kung sino ang itinuturo niya pero nang tingnan ko ang itinuturo niya ay wala naman akong nakita. Sa reaksyon ng anak ko ay sigurado ako na meron siyang nakikita na hindi ko nakikita. Kinilabutan ako, Papa Dudut. Dinala ko muna ang anak namin kay Ate Rosa at pinuntahan ko si Clarissa na nasa kwarto. O bakit para nakakita ka ng multo? Ang natatawang tanong ni Clarissa sa akin. Hindi ako nakakita ng multo, ang anak natin, sagot ko. Ha? Anong sinasabi mo? Naguguluhang tanong ni Clarissa. Ikinuwento ko kay Clarissa ang nangyari na parang may nakita ang anak namin. Sinabi ko na baka hindi talaga nawala yung babae sa bahay at nandun pa rin siya at siya ang nakita ng anak namin sa labas ng bahay. Natakot kaming dalawa ng asawa ko, Papa Dudut. Kung kami lang kasi ay kaya namin yon, pero kapag damay na ang anak namin ay parang hindi na namin yon kakayanin. Lahat naman ng magulang ay gagawin ng lahat para protektahan ang anak nila. Dumating na kami ni Clarissa sa point na nagkasundo kami na maghanap ng makakatulong sa amin para tuluyan ang mawala yung babae sa bahay namin. Hindi na kasi namin alam kung ano ang gusto at pwede pa niyang gawin. Nakakatakot kasi na baka pati ang anak namin ay kung ano ang gawin niya. Ang sabi ni Clarissa ay magtanong-tanong siya sa mga kakilala namin kung meron silang kilalang medium
o espiritista. Yun lang kasi ang naisip naming solusyon sa problema namin yon, lalo na at hindi namin alam kung ano ang gagawin namin. Napansin namin na parang palaging may nakikita ang anak namin na hindi namin nakikita sa labas ng bahay. Madalas siyang may itinuturo. Kung minsan kapag nasa labas siya, ay bigla siyang tatakbo papasok ng bahay na parang takot na takot siya. May nakita naman kaming medium na isang lalaki at agad namin siyang pinapunta sa bahay. Sinabi niya na merong babae nga sa bahay namin at doon daw ito namatay. Pero medyo nagduda kami nang i-describe niya ang babae na isang matanda na nakasuot ng puting bestida. Iba kasi yon sa nakita ni Clarissa na babaeng hindi naman matanda at kulay brown ang suot na damit. Pero umaasa pa rin kami na siya na nga ang makakasolve ng problema namin. Baka nga naman bukod sa babaeng naka-brown ay meron pang isang multo sa bahay. May kung ano-anong ritual ang ginawa ang medium. Nagpausok siya at nagdasal. Pagkatapos ay sinabi niya na gusto raw ng matandang babae ang anak namin kaya maganda raw na pinapunta namin siya roon dahil talagang papalayasin niya yung kaluluwa na nasa bahay. Nagbayad kami sa kanya ng medyo malaking halaga. Pero hindi na namin yun inisip kasi para naman sa amin lahat yon, Papa Dudut. Bago umalis ang medium ay sinabi niya na wala na kaming dapat na ikabahala at ikatakot dahil wala na yung kaluluwa sa bahay. Nagawa na raw niya itong palayasin. Hindi ko alam pero duda talaga ako sa kanya. Kahit si Clarissa ay medyo nagsisisi kung bakit yon ang nakuha niyang medium. Parang fake daw kasi. Huwag mo na siguro nating husgahan sa ngayon. Tingnan muna natin sa mga susunod na araw kung wala na talaga yung multo dito. Ang sabi ko. Sana nga kasi kung nandito pa rin yung babae ay nagsayang lang tayo ng pera. Tura naman ni Clarissa. Pinalipas namin ang ilang araw at walang pagpaparamdam na nangyari. Kahit paano ay naging kampante kami. Pero after pa ng halos 2 weeks ay muling nagparamdam yung babae sa aming lahat, Papa Dudut. Nakahiga na kaming lahat noon sa aming kwarto. Si Ate Rosa ay nasa kwarto na rin niya at nagpapahinga. Kami naman ni Clarissa ay nagkwekwentuhan habang tulog na ang anak namin na nasa gitna. Pinag-uusapan namin ang tungkol sa aming business dahil nagpaplano kami na mas palakihin pa yon. Kung kaya na ba namin at ng budget namin. Mga ganong bagay lang, Papa Dudut. Nasa gitna kami ng pag-uusap. Nang may narinig akong iyak ng isang babae na parang nanggagaling sa labas ng bahay. Hindi ko yon pinansin nung una kasi akala ko ay merong nag-aaway sa labas o kung ano. Kapag may mga ganong ganap kasi sa lugar namin ay hindi namin ugali ang makialam unless kinakailangan na talaga. Hindi humihinto yung mahinang iyak na narinig ko hanggang sa si Clarissa nang nagtanong sa akin. Naririnig mo ba yon? Parang may babaeng umiiyak. Turan pa ni Clarissa. Baka may nag-aaway sa labas. Huwag mo na lang pansinin, ang sabi ko. Hindi kumbinsido ang asawa ko na may nag-aaway sa labas kasi meron daw dapat na sigawan kaming mapapakinggan. Kaya ang ginawa namin ay dalawa kaming lumabas ng kwarto. Sumakto na lumabas din si Ate Rosa sa kwarto niya at ang sabi niya ay meron siyang naririnig na kumakatok sa kwarto. Pero hindi niya naririnig ang umiiyak na babae at hindi namin naririnig ni Clarissa yung kumakatok. Kumbaga magkaiba kami ng naririnig mula sa labas ng bahay, Papa Dudut. Doon na kami natakot. Ako ay kinilabutan. Iisa lang nasa isipan naming tatlo. Nagpaparamdam na naman sa amin yung babae. Hindi na nakatiis si Clarissa at lumapit siya sa tapat ng front door. Tumigil ka na. Tigilan mo na kami. Umalis ka na rito at hindi ka welcome sa bahay namin. Malakas sa sigaw ni Clarissa at saka lang huminto ang naririnig namin sa labas ng bahay. Muli kaming naghanap ng ibang medium. Hindi na namin pinabalik yung naunang pumunta sa bahay dahil hindi niya nagawang paalisin yung babae. May nakita naman si Ate Rosa na isang babae at nang pumunta siya sa bahay ay nasabi niya agad na meron ngang kaluluwa ng isang babae sa amin pero wala yon sa loob kundi nasa labas. Nakasuot daw ito ng brown na dress. Tinanong kami ng medium kung pinabless ba namin ang bahay at sinabi naming oo. Ayon sa medium, nang ipabless namin ang bahay ay nawala ng babae sa loob ng aming bahay at gusto nito ay bumalik sa loob.
Mabuti raw at hindi namin binuksan ang pinto kapag kumakatok ito dahil kung ginawa raw namin yun ay babalik muli ang kaluluwa ng babae sa loob ng aming bahay. Kinausap ng babaeng medium ang kaluluwa at ayon sa kanya ay tinulungan na niya itong makatawid sa kabilang buhay. Ayaw nga lang daw sabihin ng kaluluwa kung bakit nandun siya sa bahay namin. Marahil daw ay isa itong ligaw na kaluluwa na nakahanap ng tahanan sa bahay na yon, Papa Dudut. Napatunayan naman ng pangalawang medium na nagpunta sa bahay na totoo ang kakayahan niya. Kasi simula noon ay wala nang kababalaghan at pagpaparamdam na nangyari sa bahay na naman ako sa aking namayapang lola. Simula ng araw na yun ay naging tahimik na sa bahay. Nawala na ang pag-aalala ko sa aking pamilya kapag wala ako sa bahay. At sana'y totoong nakatawid na nga sa kabilang buhay ang kaluluwa ng babaeng yon para tuluyan na siyang matahimik at hindi na siya makapanggulo ng ibang tao. Sa nangyaring yon sa amin ay narealize ko na kahit pala nasa sarili mo ng bahay ikaw, ay hindi ka pa rin ligtas. Talagang may mga pagkakataon na susubukin ang tapang at pananampalataya mo sa itaas. Papa Dudut, nagpapasalamat ako na hindi kami pinabayaan ng Diyos nang mangyari yon sa amin at malaking tulong din talaga ang pagdarasal sa mga ganong sitwasyon. Lubos na gumagalang, Dario. Importante na masiguro natin ang ating kaligtasan at ng mga mahal natin sa buhay sa sarili nating pamamahay. Maraming klase ng panganib ang maaari nating kaharapin kahit saan. Kahit sa bahay pa natin yan. Mahalaga na maging handa tayo at alam natin ang ating gagawin kung sakali na may hindi magandang mangyari. Bilang isang magulang ay normal na ang gagawin nating lahat upang maprotektahan ang ating mga anak. Siguraduhin natin ang ating bahay ay magiging safe space para sa kanila. Siguraduhin natin na malayo sila sa panganib mula man yan sa ibang tao o sa mga nilalang na nagtatago sa dilim at hindi natin alam kung bakit ba sila nagpaparamdam. Maraming salamat po sa mga nanonood at nakikinig po sa ating programa sa YouTube. Ako po ay nagpapasintabi kung tayo po minsan ay absent dahil tayo po ay hindi maganda ang pakiramdam. Still nag-recover pa rin po ang ating boses at mas mainam po siguro sa akin kung ako po ay may reliever at magpapahinga. Maraming salamat po. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.